Welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Boss nga pala. And for this episode, nako, napakalupit naman. No? Meron akong dalawang guests para pag-usapan itong topic natin na talagang kakagaling lang namin dito, no? From Singapore. No, talagang paglapag ko, inimbitahan ko na agad tong dalawa na to. And second and third guest natin sila dito sa Hyper Geek. Two of my close friends as a content creator, as a console gamer na talaga namang sinusubaybayan ko rin ang mga channel nila. Guys, let me introduce you to Daddy Player One at kay Vibs ng Ara Ara Channel. Yon, guys, kamusta kayo? May hangover pa. Parang, ayan o, naka-flex yung mga gamit, no? Si Ibet, naka-t-shirt. Ako, ito, yung kaysa isang souvenir ko. Tapos si DP1, puro Final Fantasy, nasa likod. Isang pa, teka lang. Ay, pakita mo na. Meron siyang binili, guys. Eh, no? Yun! Oy, putang ina! Uy! Seryoso ba? Alutong, Bibs, ha? Alutong, ha? Ay, sorry. Parang hindi mo binili yan doon, pare, ha? Ha? Parang hindi mo yan binili doon, ha? Dito to sa ano to. Shoutouts kay Long Live Play PH. Yan! Oo. Okay. Nagulat ako, kala ko sa Singapore binili. Hindi. Pero mamaya siguro, hapyawan natin mamaya yung mga souvenir, no? Kung ano yung mga merch No? nandun sa Distant World. So, pero bago yun, gusto ko kayong kamustahin, no? Kamusta kayo? Kamusta lately sa buhay-buhay? Kamusta? Anong pinagkakabalahan nyo? Yan. Kwentuhan nyo naman kami. Ikaw muna, Yvette. The usual, Ara-Ara channel. Yun? Charot! Parang may bago kayong episode Hindi ko lately, ah. Yung One Piece. Tapos meron kami ulit i-release na episode. So, weekly na siya. Tapos, nag-shoot ako ng vlog sa Distant Worlds. Pero di ko pa na-edit. So, abangan nyo yun, guys. Ay, And oo. syempre, andun si Nandun DP1 ako, at saka andun si ako. Kuya Boss. Saka English pokening sila doon. Oo. Guys, disclaimer dun sa English ko dun. Ang daming grammar error dun, pero pagpasensya nyo na, it's the thought that counts. It's diba? the feelings. Yes. Yan. Alam mo yung, Pero yun, wait lang, Yvette, alam mo yung hyper ako nun, pero wala lumalabas sa salita sa bibig ko. Kasi dapat English. hindi nyo ma-express. hindi sanay, Parang pare. yes. Oh, Yes. Yes. Absolutely. Ganun lang yung That's nasabi ko doon. Oo. Ikaw, DP1, kamusta ka? Parang lately kasi, Ako, alam ko, busy ka sa kwarto mo di ba? Pero pag uwi ko kasi parang yung feeling na ngayon lang ako nawalay sa pamilya ko. Hindi ako sanay na nagte-travel solo eh. Kaya pag uwi ko talaga, family. Family agad. Dalawa eh. Oo. Yun talaga yung pinagtuunan ko ng pansin. Pero kagaya nung kay Yvette, ang hirap din mag-edit ng yung content Yung mo mga content, na no? for Singapore, no? Kaya sana magkaroon ng time makapag-post. Oo. Actually, Hirap mag-edit, ang hirap maging content creator na mag-isa. totoo. Di ba? Totoo. Kahit tatlo tayo doon, nahirapan pa tayo di ba? Kasi, Actually. in contrast with you guys, no, I'll be honest, nabanggit ko sa inyo, pare, wala akong maisip na content. And siguro, kaya ako nasabi yun, nakatuon kasi yung utak ko na magbabakasyon ako. Na magpapahinga ako. So parang yung content, kahit na tuloy-tuloy na dapat may ginalabas tayo, may i-release tayo. Tapos, alam nyo naman guys, di ba? From Legoland, from UAE, from Philippines na ngayon lang tayo nagkita-kita, nagsama-sama doon, di ba? Chance na yun for collab. Pero wala akong maisip that time kasi gusto ko maging in the moment tayo dun sa natin, no, sa pinuntahan natin. Kaya ako nung pag-uwi ko pare, parang may iba. Kasi eto for context, night shift kasi ako. Nung dumating ako dito, naiba yung circadian rhythm ko pare, yung oras ko ng pagtulog, talagang nagulo na naman. Tapos, parang hinahanap ko yung pakiramdam doon na, iba, morning, sa umaga. Ang high nung pakiramdam mo kasi may minilook forward ka. Minilook forward ka na puntahan dito, lakarin dito. Kaya lang, gaya ng nabanggit yung dalawa, off-stream, offline, ang init. Ang init pa rin. Sobrang init. Sobrang init. Di ko in-expect, promise. Di ko in-expect. Parang lumambig sa Pilipinas eh. Oo. Nagmistula akong bata doon, pre. Alam mo kung bakit? May bimpo na ako sa likod. Ang init. Ano? Naglalakad ako ng Bugis Junction, pare. May bimpo ako sa likod. Hindi nila ako nagpapapicture kasi Ako naman init talaga. tissue.
Tissue. Oy, oo, makapal yung tissue nila doon eh. 'Di ba? Hindi sila madamot sa tissue sa mga CR nila doon, no? Ngayon, Ako nga kahit naka-dress pero ano pa din, ang init na init di ba? totoo. Tapos parang feeling ko pa nga mas mainit doon kaysa dito sa Dubai. Isipin mo, nasa Dubai na ako. Totoo, tas nag-universal pa kayo, 'di ba? Oo. Ang Pero ang pakainit. difference siguro kasi is yung masyadong humid sa Singapore compared dito. Oh, hindi, at saka alam Dito mo, kasi mainit napansin ko doon, kumpara sa Pilipinas, no, parehong mainit, parehong oras, pero ang daming halaman doon, ang daming puno. Talagang Hindi naman parang- nakakatulong. Hindi, Oo. feeling ko may tulong. Kahit papaano, compare sa EDSA. Compare dito sa atin. Kasi dito, sobrang init din talaga. Pero doon kahit papaano, kapag nasisilungan ka, mahangin ng konti. So yun lang yung napansin Ako ko. naman, ang ano ko sa kanya, Hmm. kahit sobrang init sa Singapore, hindi kasi stressful yung pag-commute. Hmm. Kaya yung paghihintay mo sa isang mainit na lugar, hindi ka masistress kasi hindi naman siya matagal. Calculated yung pagdating ng bus, yung MRT. Tapos parang comfy ka pag nakaupo ka na or nakasakay ka na. Kasi dito, mahirap na initan ka na, siksikan mo sa loob, makipag-away ka pa, hindi lang mainit sa pakiramdam, pati yung ulo mo mainit. Totoo yan. Parang Totoo yan. dito kasi sobrang tagal ng mga transpo doon kasi ang bilis lang, ang convenient. Minutes lang. Tapos nasa application, eksakto mismo kung saan lapag ng bus, tas kung anong number ng bus. Sakto, pare. Makikita mo agad doon. Sobrang convenient, no? Kaya, ang ganda ng Singapore na kahit ang liit nilang bayan, nagawa nila yung ganong klaseng napaka-ayos. Transportation at Sana, sa iba pang mga bagay, no? Sana magawa rin natin dito. Kahit gaano katagal, no? Kasi speaking of tagal, alam ko guys, when it comes to Final Fantasy, matagal yung inantay itong event na to diba? Itong Distant Worlds, no? Now, just to jumpstart this topic, no? Just to jumpstart this discussion, before Distant Worlds, gusto kong malaman at kwentuhan nyo kami dito sa Hypergeek, ano yung origin story nyo sa Final Fantasy? Paano kayo nagsimula? Ano yung pinaka naaalala nyo when it comes to your very first Final Fantasy? At paano kayo nagtuloy-tuloy from there? Siguro simulan ko kay DP1, pare. Ako, to be honest, nag-start talaga ako na magustuhan yung parang matitrick ko yung sarili ko na dinugdib ko yung Final Fantasy, 7 talaga yung 7. nagpapukaw ng pansin ko. 1997 yun, nung una naming matry. Sobrang, pwede pala mga video games na deep yung story. Tapos ma-attach ka talaga sa characters. Kasi yung mga games doon, it's more of parang, okay, cool character doon, pero hindi mo parang may imagine yung meron kang isang adventure na sobrang lawak ng story, sobrang deep, and then you can have deep emotions, like yung malulungkot ka talaga. Alam naman nangyari kay Eric, di ba? Yes. So, from there, napick yung interest to try the earlier Final Fantasy. Yun. So, na-try ko na yung mga luma. Kasi, nung mga panahon Wala pang 8 na nito, DP1. Wala pang 8 nito. FF8. Wala pang 8 nun. Meron, ano pa yan kumbaga, gawa pa yung mga NES namin nun. Sa Pilipinas nga, ang problema nun, Super NES pala. Sa Pilipinas, wala ka rin makikita. Hindi naman kasi sikat yung RPG dito Okay. Nung mga panahon na yun Sobrang hindi pa siya sikat sa RPG. Buti na lang meron kaming classmate ng kuya ko na siya, mahilig siya talaga sa RPG. Dati nga, nilalaro niya Super Mario RPG. Sinasabi namin, ano ba yan? Salit-salitan, ang boring. Parang gano'n. Niloko pa namin siya gano'n Tapos, since nung FF7, na-start namin ma-appreciate yung ganda ng turn-based, tapos yung pagka-deep yung story. And buti na lang, since mahilig siya sa RPG na niloloko namin dati, napahiram niya kami ng mga lumang Final Fantasy. And yun, nag-grow yung interest namin sa kanya. And then yung 8, sobrang mahal ko na yung 8, na kahit Japanese version nung 1999, na unang nilabas, nilaro ko na, tinapos ko na agad. Tapos nun, tuloy-tuloy na, 9, 10. Ang pinaka namintis ko lang na Final Fantasy is actually 11. Dahil online shop, may bayad yung online subscription. Pero from there, talagang kahit
anong version ng Final Fantasy nilaro, dinibdib ko. Tinry ko talagang i-complete din. Love na love ko talaga yung Final Fantasy. So, talagang nagsimula ka sa 7, no? And, correct me if I'm wrong, pero yung 7 parang ito yung naglagay ng, isa sa mga game na naglagay ng RPG talaga sa ano, no? Sa gaming industry natin. Mainstream. Napaka-importante ng game na to, di ba? Na parang isa siya talaga siya sa iconic. Kaya hanggang ngayon, pare, gatas ng Square Enix eh. True. Oo. Oo. Kita mo, nire-remake pa rin lagi. O, hinati pa sa 3, pare, di ba? Pero don't get us wrong, guys. Kinakagat namin yan. Consumer kami ng Final Fantasy. Oh, exactly. Kumpleto nga ako nung ng mga remake nila, yung sa pangalan na to? Crisis Core. Pinili ko. Yung remake. Sa abangan ko din yung susunod. Oo, na ang ganda ng collector's edition. No? Mamaya, Okay lang mabudol. Totoo. Basta nag-e-enjoy ka. Yun ang importante. Mabalikan ko yan, DP1, mamaya dun sa binanggit mo na nag-backtrack ka mula sa NES, mula nung Final Fantasy 1 to 6, no? Pero bago yun, si Yvette, ikaw, Bebs, curious ako, ano ba yung origin story mo sa Final Fantasy? Paano ka nahatak nitong franchise na to? Dahil sa kuya ko, yun yung unang sagot. So, yung kuya ko kasi talaga yung nag-start ng, kumbaga, ng gaming hobby namin, magkakapatid. In a sense na, siya yung naunang maglaro, tapos una niyang nilaro is 7. Okay. Pero nung time na yon parang hindi pa ako naiengganyo sa RPG. Siguro, ang nagpaengganyo kasi sa akin maglaro ng RPG is Chrono Cross. Okay. Talaga. Yun talaga yung origin story ko. Tapos, nung pinapanood ko kasi ako kasi yung tipong backseat gamer sa amin magkakapatid. Parang minsan mas okay nang manood na lang ako kaysa maglaro. Tapos ako yung parang guide ng mga naglalaro. Oh, dito ka na, galing ka na dyan, doon ka na sa kabilang stage. Backseat gamer nga. Tapos, nilalaro ng kuya ko yung 7. Hindi ko siya parang physically talaga nalaro na ako yung naglalaro. Nalaro ko siya later on na, pero yung first Final Fantasy ko is 8. Siguro dahil siguro dahil mas nag-resonate sa akin yung graphics ng 8 kaysa sa 7. Kasi alam naman natin na medyo cuboidal pa. Yung 7. Ako bilang bata, parang mas nag-appeal sa akin yung pangalan nito. Emo boy, ganun. Yung emo boy. Like the most handsome guy in this party. Oo. Pixelated. Pixelated naman. Oo. Handsome pa din, wag nga kayo. Yes, that time. That time. Tapos, yun, nalaro ko na yung, tinry ko laruin yung 7, pero siguro sobrang madi na nung memory ko. Tapos, nilaro ko din yung 9, tapos 10 talaga yung tumatak sa akin na yun yung, ang funny story lang kasi hindi ko nalaro yung 10 agad, nalaro ko 10-2. Okay, Kasi yung puto ko, bumili kami ng PS2. Late kami nagkaroon ng PS2 eh. Nung binili niya yung PS2, merong 10 free na bala. Okay. So parang mamimili ko dun sa collection nila na kung ano yung mga gusto mong makuha. Ang binili niya for me is 10-2. Sabi niya, laruin mo, puro babae kasi yung nasa poster or yung nasa cover. Feeling ko pang babae. Yung nakaganon si Yuna. Nakaganon. Basta may nakaganon doon. Basta tatlo sila. Si Yuna, si Rico, at si Pain. Yan. Tapos nilaro ko siya. Tapos hindi ko nagigets yung storya. Kasi sabi ko, bakit parang may mali? Yun pala, part 2 siya. Doon ko lang nalaman. So natapos ko na yung 10-2, tsaka ko lang nalaro yung 10. Pero yun yung mas tumatak sa akin na na Final Fantasy. Tapos yun hindi ko rin nalaro yung 11, gaya ni DP1. 12, pinapanood ko lang yung kuya ko kasi parang naguguluhan ako dun sa gameplay. 13, kaya din ang sabi ng kuya ko, lahat parehas kaming, kung siya na-discourage ng mga tropang maglaro, edi mas lalo ako. Okay. Kasi siya yung nag-i-engganyo sa akin maglaro. Tapos 14, then 15 na nalaro na natin. And yung latest na 16, syempre. Na Game of the Year! Hindi, mano ko yan. Personally, yan. Find the Flame! Find the Flame. Mamaya. Yung, tawag dito, nalihis tuloy ako, binanggit mo yung Find the Flame. Yung naunang mga Final Fantasy, parang napansin ko, hindi mo siya nabanggit. Para kasi paangat ka naglaro no? Si DP1 kasi binalikan niya. Ikaw ba? Nalaro mo ba yung mga nauna? Blind Spot.
Kilala ko Okay, lang sila okay. sa kilala ko lang sila sa Dissidia Duodecim. Yan, oo, nandun din sila. Doon ano, lang. oo. Oo. Same, doon ko lang din sila nakilala, no? Ngayon, balikan ko yung sinabi ni DP1 kanina na parang nung naglaro siya ng Final Fantasy, na-curious siya, binalikan niya na yung mga nauna. Ano ba yung origin story na to? Bakit umabot to siguro ng 7? Ba't umabot ng 8? Kasi ako, ganun din yung ginawa ko. Ang una kong Final Fantasy, 8 din. Gaya mo, Bebs. Kaya lang, before nun, hindi talaga rin ako mahilig. Gaya mo rin, ang nag-impluwensya sa akin sa Final Fantasy ay yung kapatid ko, yung kuya ko, no? Yung kuya ni Kuya Balls. Siya talaga yung parang naka-discover. Kasi ang daming dis yan, pre. Di ba? Ang daming dis yan. No? Parang medyo nakakatamad siyang laruin kasi ang haba. Ang pinakauna kong nalaro talaga na RPG is Legend of Ligaya. Yun yung tatanda ko na una yon bago ako mag-Final Fantasy. And then, nung nalaro ko na yung Final Fantasy, alam mo yung naging hook punch sa akin nun? Pucha, bakit ito lang yung katangi-tanging laro na nalaro ko na may kumakantang hindi instrumental? Tapos kinikilig ako. Yung ando na sila sa Ragnarok, yung liligawan na sila doon nung sinagip na ni Squall si Rinoa, di ba, na parang tumutugtog na yung Eyes on Me ni Fei Wong. Naghahanap ako ng taong pwedeng kalabitin nun kasi ano nangyayari dito? Bakit? Alam ko game to, ba't parang naging music video? Ganun yung naramdaman ko yung part na yun. Sobrang kilig talaga. Sobrang kinilig ako dun sa 8 na yun. And after nun, tumawid ako ng Crisis Core. Hindi muna ako nag-7 kasi talaga naging blind spot namin yung 7 siguro. Hindi na rin namin nabili yung bala nun. Pero tumawid kami ng PSP days. Yung Crisis Core talagang mas sinolidify niya pa yung curiosity ko sa Final Fantasy franchise kasi ang ganda nung 8 nung Crisis Core eh. At nauna kong laruin yung Crisis Core bago ko balikan yung 7. Doon na nagsimula yun. Sakto pala, no? Oo, parang Which is good. anong tawag doon yung kapag sa story Prequel. base mo nilaro? Oo, prequel. Diba? Hindi ko siya nilaro in chronological order na dapat 7 muna. Yan yun. Sobrang ganda niyan. Sobrang ganda, sobrang idol ko si Zack, si Agil, si Genesis. Memorable sa akin lahat yan, kahit yung Loveless na yan. Talagang super na-enjoy ko yan. From there, binaktra ko na siya. From 1, 2, 3, 4. Natenga ako ng konti sa 5 kasi medyo naumay sa gameplay. And then yung 6. Na hanggang ngayon, backlog ko pa din siya. So yun yung naging dalawang backlog ko sa ngayon. And then, sa mga upcoming titles, nalaro ko na rin man yung 9, yung 10, yung 10-2 backlog ko pa kasi parang nung nag-research ako kung connected ba siya sa story, parang marami akong nabasang comment na okay nang hindi matry. Na parang gano'n yung ano ko. Pero itatry ko siya one of these days, no? As a backlog. Kailangan ko siya laruin kasi maganda din naman daw. Gaya rin ng nabanggit mo, Bibs, no? Maganda yung 10-2. Hindi lang talaga parang strong as yung original na Final Fantasy X. Alam ko kasi may divide talaga dun sa dalawa eh. Feeling ko kasi siya parang fan service and at the same time parang ginagatasan. Ayun. Yun yung feeling kong first time ni Square Enix mag-try na maggatas ng ng isang franchise nila, 'di ba? Kasi parang sa sobrang dami ng fans ng 10, nagkaroon ng part 2, 'di ba? So tapos multiple endings pa siya. Okay, So, okay. yun. Siguro yun yung isa sa reason. Good doon kasi rin si Final Fantasy nag-create ng in a way bad ending. Kaya parang yung mga fans sobrang nagka-clamor sila nung uy, wala bang sequel to na magkikita na sila. Kaya siguro na-pressure din in a way yung Square Enix na Square Enix na ba? Squaresoft pa nung mga panahon na yun. Square Enix na. Square Enix na ba? Alam ko Square Enix na eh. As far as I can remember. Basta yun. 2003 yata yun, yung mga ganun. Question guys, when it comes to Final Fantasy X, para sa inyo ba bad ending siya? Hindi. Siguro hindi lang siya happy ending, pero it was a deserved ending kung may ganung yun mang talaga term, yung diba? kapupuntahan eh. Oo. And gano'n naman talaga si Final Fantasy, na parang hindi naman most of the time na magiging masaya yung mga ending, di ba? Yung latest nga nila huwag na muna natin i-spoil, pero
Oh, Di ba? Kuya Hindi Balls, spoil mo na baka naman. Hindi, walang context. Pero, yun yung naging divide sa akin nung tinitignan ko kung lalaroin ko ba yung 10-2 before. Kaya parang naiwan ko siya. Kasi, hindi ako nagkaroon ng PS2. Nalaro ko yung Final Fantasy X, remaster na sa PS3. So, doon ko siya na-try na talaga. And, yun nga, na-skip ko rin yung 11 kasi wala akong kalaro. Parang, kami, mga mythical creature kami ng kapatid ko na wala akong tropa din na parang fan ng Final Fantasy. Ganun yung sa akin. So, wala rin ako nakakakwentuhan except sa kanya. And, na-skip ko yung Zodiac Age. Dito sa 13, sobrang nagustuhan ko to, yung trilogy na to. Lagi ko itong pinaglalaban kahit na maraming hindi nakakaintindi dito. Lightning, lalo na yung Lightning Returns. Super solid yan. And, 14, tinry ko siyang laruin this year. Kaya lang napakarami talagang fetch quest, hindi ko wala pa ako dun sa magandang part, lalo dun sa mga DLC talaga. And eto na, yung syempre Brotherhood, super solid din, and finally yung Final Fantasy 16. So yun yung mga naging backlog ko. Natago ko pa pala. Ano ba to? Ayun! 2001 pa. Ayun. 2001 pa to. Ayaw nga, Squaresoft pa. Ayun, na-confirm natin. Puro gas-gas pa. Puro gas-gas na yata. Grabe. Natabi mo pa, no? Yun yung isa sa mga ko. Kasi, ang galing din DP1 kahit pa paano, no? Yung mga magagandang games sa PS2, na port sa PS3, eh. Diba? Kahit yung mga GTA na magaganda, na port din sa PC tsaka sa PS3, eh. Kaya kahit pa paano, nahabol ko yung mga magagandang games sa PS2. Yun. Kaya hindi ako against dun sa mga remastered and remake. No? Kasi, medyo in a way, selfish yung mga nagagalit. Kasi for them, ginagatasan nyo. Paulit-ulit na lang yan. Pero syempre hindi lang naman kayo yung type of gamers na na gusto makapaglaro. And like you, merong mga gamers na hindi nakapaglaro ng console na to. Ito lang yung meron sila. Then okay na merong option for them to play this better version of the game. Yes. Gaya ng Red Dead Redemption. Oo. Go, babe. At saka add ko lang na hindi naman uso dati yung backward compatibility, di ba? Ayun. So, di ba? Kasi kung merong ganong feature, kung matagal nang naimbento yun, hindi naman nila kakailanganin siguro ng sobrang daming remake. Although, for me, hindi rin ako galit dun sa mga remake, remaster, kasi gaya nga ng sabi ni DP1, yun yung chance mo eh. Yes. Para malaro yung mga games na na-miss out mo. Like ako, for example, tandang-tanda ko to, hindi ko natapos yung Final Fantasy 9. Bakit? Sira yung Disc 3. Oh. Diba? Okay. Ako yung problema ko dun sa FF8 yung opening, lagi na lang naghahang yung Disc 1 ko. Tumatalon, di ba? Paslash na si Cypher biglang hihinto. Wala. Ganun na. Totoo. Ako naman, ang nasisira sa akin, ewan ko, may something talaga sa Disc 3, no, pag kinokopya before sa mga pirated. Disc 3 ng FF8, yun din, na parang open world na ako, parang medyo pa-open world na, yung pwede ka na mag-explore. Bilang hihinto. Kaya, doon din talaga parang nahihinto ka doon sa game. Hindi mo natatapos hanggang ending. So, pati pala sa FF9, ganun, no? Dati talaga. Hindi, tsaka feeling ko di ko alam kung modus ba nila to para bibili ka ulit ng bagong kopya. Kasi pag nasa part ng district ka na, malamang tapos ka na yung warranty di ba? May warranty lang yun na 7 days or ilang araw. Diyos ko, knowing Final Fantasy, di ba? Ang tagal ng gaming hours mo dyan. Event, sabi na nagtitinda, 3 for 100 lang yan. Winaranty mo pa. Winaranty pa Oo. Pwede ibalik. Pero yun, feeling ko naman may mga listeners atin na makaka-relate sa gano'n na may mga games silang hindi natapos kasi sira yung ganitong disc. So, yan. I think tumawid pa rin yan ng PS2 kung di ako nagkakamali. Tumawid pa yan ng PS2 yung mga nasisirang disc. Yung PS3 wala na so far kasi marami na legit nun. Wala na legit. Gusto kong itanong sa inyo guys, no? Para on the record, anong favorite Final Fantasy nyo at bakit? Simulan ko kay Yvette muna. Yun! Pinakauna rin, no? Okay. Hindi, 10 talaga yung ko. The best ko. Siguro, nakadagdag na rin yung factor na nung time na nilaro ko kasi yung 10, buo na yung consciousness ko. Like, bandang high school ko na kasi ito nalaro. Dahil nga, sabi ko nga, Ayan na!
Oh Sabi my ko God. nga, late kami nagkaroon ng PS2. Mamaya yan. Nagpe-flex na kayo, Late wala. na kami nagkaroon ng PS2, ayan. Okay, So, okay. tawag dito, nalaro ko nga yung mga old games yan, Legend of Legaia and all, Chrono Cross and all. Pero again, siguro as a kid, hindi ko pa ma-appreciate yung story. Yes. Parang ang habol ko is, di ba, pag bata ka, ang habol mo lang naman is yung laro. Iligtas yung Hindi mundo, mo pa- ganun. Tapos Tapusin. hindi mo pa masyadong maiintindihan kasi English pa yung mga laro, di ba? Tapos, parang pagdating nung 10, high school na ako nun, dun ko siya fully na-appreciate na ang ganda ng storya. Tsaka siguro, nag-click nga sa akin yung ending na hindi siya happy ending. Na parang, mag-root ka na sana hindi buhay si Tidus. Sana magkatuluyan sila ni Yuna, pero hindi So parang siguro yun yung kirot na, shit. Hanggang ngayon! Aray ko, bakit naramdaman ko yung goosebumps, no? Pero, diba? So FF10, no? Ikaw, DP1, anong favorite Final Fantasy mo at bakit? Okay. Una, sabihin ko muna, sobrang agree ako kay Yvette. Ganda talaga ng FF10. Yun yung ending na, alam mo namang papunta siya dun Alam mo namang mawawala si Tidus. Pero, yung parang akala mong matagal ka ng hinanda, yung moment na yun, na nagyakapan sila, tapos unti-unting na gano'n yung Tidus, yung body niya. Tumagos siya Oo. Iba pag nandun ka na, tumas balahibo ko ngayon. Naalala ko pa kasi yung moment na una ko siyang natapos. Pagkatapos ko sa kanya, kinabukasan, meron akong save na malapit doon. Tinapos ko ulit. Para lang mapanood yung cutscene. Kasi dati naman, hindi ka makakapag-replay ng cutscene, no? Oo. Kaya sobrang Pero, ang pinaka-favorite ko talaga, favorite kasi siguro ito yung pinaka-tumatak sa akin. Dahil ilang beses ko siya nilaro. And yung characters niya, parang sobrang gusto kong love team. FF8 talaga ako. Kasi ito yung Final Fantasy na sobrang excited ako laruin. Kaya kahit Japanese version, tinapos ko. As in, Puti parang na-navigate mo yun, no? Yung mga junction, yung mga GF. yung mga certain characters lang na attack, GF, item, defend. Pero hirap ako dun sa junction. Ang basihan ko dun sa junction is basta naging kulay green at may arrow. Uy, mataas, sige. So, hindi ko siya masyado naiintindihan. Hinulaan ko lang ng hinulaan. And more of the story lang yung habol ko doon sa Japanese version. Sobrang excited lang talaga ako. Pero nung lumabas yung, nung 1999, lumabas yung English, nilaro ko rin kaagad. And sobrang nag-resonate sa akin dahil pogi si Squall. Yung mga panahon na yun, sobrang pogi siya talaga. Yun yung meta ng mga kalalakihan dati, pare. Emo na hindi namamansin. Oo. Stoic no? Sing buhok, si Squall talaga yun. Totoo yun. Kaya kinagaya ko yung buhok nun. And yung love team nila ni Renoa, sobrang astig talaga. Especially yung moment nila sa Ragnarok. Pare, na-press ko inuulit-ulit. Totoo yan. Na-press ko inuulit-ulit yun. And nakatulong din ang ganda ng music and Eyes on Me. Sobrang Eyes on Me. Yung Eyes on Me sa sobrang mainstream niya, sobrang ganda niya, naging mainstream siya na meron siya sa video, okay? Ganun dating yung Eyes on Me. Kaya pati kami, uy, bakit meron Final Fantasy dito? Kasi ang ganda talaga ng nung dating nung music ng Final Fantasy 8. Isa siya sa hindi critically acclaimed na Final Fantasy. Parang marami na feel nila na let down yon from 7. Pero ako love ko no. Kaya walang basagan ng trip. Totoo. May gusto ko idagdag. Sige. Gusto ko lang hindi ko sure kung makaka-relate ba lahat ng audience dito, pero gusto kong i-highlight yung importansya nung meron kang save file para babalikan mo yung scene na yun. Kasi naalala nyo, memory card pa dati. Yes. Sobrang limited ng, di ba? Sobrang limited ng space. So, kailangan mong mamili ng i-delete. Kailangan mong mamili ng specific scene na gusto mo lang talagang i-retain sa sarili mo. Kasi ako, ginawa ko rin yan sa 10. Yung papunta na sila dun sa lake. Di ba? Nakala niya bago yung Suteki Dane. Ay! Tangela! Yan! Totoo. Meron ako save file doon. Nagkaroon ng beach scene si Clive. Yan. Yes.
True, yun ang OG. Ano ba, natatandaan nyo ba sa memory card, di ba? Di ba parang may buburahin ka, may isang file. Pero yung save file ng Final Fantasy, di ba yung ano siya, yung parang maramihan na slot? Yung maramihan ba na slot na yon, isang memory, isang ano na lang yon, save file before? Isang block yun eh. Isang block na lang. So parang kahit tatlong save, isang block lang siya sa PS1 before. Tama ba? Kung natatandaan nyo ba? Hindi. Ang pagkakaalala ko isang save, isang block. Isang block. Oo. Oh. Yun nga eh. Kaya sabi ko, importante na Oo, may space talaga eh. Gets. So, halimbawa sa Resident Evil, may typewriter doon, di ba? Isang save mo sa typewriter, one block na yun. One block. Kung magdadagdag ka, isa pa block. Block ulit. Parang yung mga latest gen na lang ata, yung parang isa na lang yun na ano no? Isang file na lang siya kahit na marami kang ilagay na file, yung mga sa mga remaster na siguro. Pinag-aano na kasi nila eh. Magkakasama na. Pero pwede mo talagang i-ano yun. Kung titingnan mo yung base file niya, magkakahiwalay pa rin yun. Gets. Grabe pre, alam mo, agree ako dun sa mga nabanggit mo at dito rin ako nagtataka talaga kasi yung Final Fantasy 7 nasa spotlight talaga pero never kong narinig na parang puro rumor pero never kong narinig na i-remake yung Final Fantasy 8. Sobrang naiwan yung Final Fantasy 8 na talagang for me sana magawa ng remake. Yun yung gusto kong gawan talaga ng remake. Kasi, to be fair, no? Sa binanggit mong sagot, TP1, yan din yung favorite Final Fantasy ko. Hiramin ko yung, yung palaging sinasabi ni Just sa The Game Silog Show na yung sa tropa niya, mas importante daw yung may maramdaman kaysa maintindihan. Kasi I'll be honest, guys, wala akong naintindihan sa gulo ng kwento ng FF8. Bumalik ng past, tapos magkakasama pala sila sa isang orphanage, 'di ba? Tapos ang labo nun. Yung dulo nagbati-bati na sila na parang hindi ko na alam kung sino ba si Adele, sino si Ultimate, mga ganyan. Basta alam ko lang na nanalo ko, nililigtas ko yung mahal ko sa buhay, si Rinoa, tapos napakaganda lahat ng nangyayari. Yun yung naramdaman ko dun sa na yun, sa game na yun, na kahit wala akong naiintindihan, na kahit pwede mong itambal na ang ganda naman ng story ng ibang Final Fantasy, mas solid, mas buo, 'di ba? Pero yung Final Fantasy 8 siguro with nostalgia goggles, talagang for me sobrang favorite ko siya. Naging paborito ko siya. Nandun pare yung pwede mong makuha yung Lionheart sa this one pa lang, mag-trade ka lang ng 20 El Noiles. Pare ginawa ko 'yun, tapos ni Lionheart ko yung brothers, yung dalawang GF. Na parang overkill masyado kasi hindi naman kailangan ganun kalakas yung damage mo. Yung sobrang angas na cowboy na si Irvine Kineas na kapag naka-AP gun, putya kung ano-ano ginagawa, parang Robin Padilla pare, napakaangas lahat. Yun yung mga talagang natatandaan ko na sobrang stylish dito sa Final Fantasy 8 na to. Kaya talagang naging paborito ko siya. No, wala so far na tumapat doon sa pagkakagusto ko, doon sa pagkakaalala ko sa Final Fantasy 8 kasi ilang beses ko rin siyang inulit. Ilang beses ko rin siya parang kahit na dito sa mga yung nasa digital version na libre ngayon sa PS Extra, from time to time binibisita ko siya. Yung kahit din yung mga music no? Siguro dito na natin itawid kasi nabanggit ko na yung music. Napapunta sa Distant Worlds. Let's go all out. Napuntahan natin dito sa topic na to sa Distant Worlds na yan. In preparation, dito sa Distant Worlds, bago tayo pumunta, lumipad pa Singapore. Gusto ko malaman, ano yung mga naging preparasyon nyo bago pumunta dito sa event na to? Siguro simulan ko kay DP1, pare. Ano yung mga naging preparation mo? Gaano katagal mo tong hinantay? Yan, ano yung mga in-expect mo? Yan, kwento mo kami bago tayo tumawid papuntang Singapore, no? Ano yung mga naging preparation mo, pare? Ako, every time na nagta-travel ako, especially pag sa Japan, tinitingnan ko, meron bang malapit na concert ng Distant Worlds? Okay. Tinatry ko lagi yon. Pero kadalasan, yung moment na pupunta kami ng Japan, wala. Kasi gusto namin pumunta ng Japan, mga bandang winter para malamig naman. Okay. Pag tropical country, mas gusto mo yung malamig na pupuntahan, di ba? So laging walang chance na makapanood. Kaya, di ba, nagkausap tayo nun, pre, na pag nagkaroon ever
ng malapit sa Pilipinas, wala nang isip-isip, pare. Bili mo na. Or Asia, Sure na ako no? doon. Oo. Oo, sure na ako doon. Nung unang na natin sa Taiwan, di ba, pare? Ready tayo noon. Pag meron, game na tayo, di ba? And good thing, pare, very thankful din ako sa'yo. Ikaw lagi kasing nakaabang, di ba? Yung Singapore, I think this is the perfect opportunity. Kasi sa totoo lang, mas syempre, hindi pa ako nakapunta ng Singapore. First time ko actually yung pagpunta natin eh. Kaya parang perfect opportunity na rin yun to experience the country. Actually, yung airport pa lang. Yes, eh. the number one. Panalo ko na. Oo. And yung preparation ko dito, siguro from the start na minahal ko yung Final Fantasy, siguro yun yung preparation eh, coming there. Kasi halos lahat ng mga tinugtog doon, majority, Pera 14. Talagang sobrang close sa heart ko. Ito yung mga music na ginagamit ko pag nagke-create ako ng short film, na pampang-create ng emotion, o kaya pag meron lang ako nararamdaman, nagpapatugtog lang ako ng instrumental. Ito yung mga kasama kong music nun eh. And for me to experience it live ng orchestra, na talagang Final Fantasy yung tumutugtog, hindi lang kung sino nagpo-cover. Dream come true for me. Sobrang maraming tao na pwedeng maisip na parang babaw, gano'n, di ba? Pero masasabi ko talaga sa puso ko na buong buhay ko, mapa MP3, burn CD, iPod mini, Spotify, no, YouTube Music. Hanggang ngayon, ito pa rin yung music na pinapakinggan ko. And for me to experience it live, lalo na yung ang saya. And super happy. No? Kayo rin yung nakasama ko noon. Kasi ramdam na ramdam sa sigaw nyo. Nakapwa kayo addict at talagang merong pagmamahal sa series. Kasi di ba, ano yan eh, nakakahawa yan eh. Yung positive vibe and yung pagkagusto mo sa ilang mas gumaganda yung panood o pakikinig pag yung mga kapwa mo ganun enthusiastic din na na nanonood. And siguro hindi naman mape-prepare tayo kasi merong mga tinugtog doon na pucha, nabigla ako tapos yun na pala. Exactly. Ito sana kan grabe biglang kasi walang intro. Oo, walang intro. Pati ironic na intro siya ng pag naglalaro ka ng game. Kasi ako noon, pag naglalaro ko ng Final Fantasy X, hindi ko ini-start agad lagi. Yung, di ba yun yung opening? Hindi ko ini-start lagi kaagad bago pamunta sa main menu. Pinapakinggan ko pa ng konting into Sanarkand. Dahil sobrang ganda niya talaga pakinggan. And for them na tinugtog yun, grabe, ang sarap. Oo. Siguro pag-uusapan naman natin yung mga disappointed tayo na hindi tinugtog, di ba? Siguro mamaya na lang para Pero yun yung preparation ko, no? Parang buong buhay yung preparation. Oo. So yun guys, maraming salamat sa pakikinig. I think nasabi na ni DP po lahat. Encapsulate na yun. Okay lang. I mean, totoo talaga yung mga nabanggit mo pare na talagang in preparation natin, matagal inantay. Gaya nung nabanggit mo, nakaabang din ako dun talaga sa website nila kasi in context lang guys, no? Yung Distant Worlds na show, itong pinuntahan namin na sa Singapore, for the past few years, wala talagang Asia. Kung meron man, laging Japan lang. Mahirap pumunta ng Japan guys. May kailangan ng visa, kailangan ng maraming bagay. No? Hindi gaya kapag pumunta ka ng Hong Kong, ng Singapore, medyo madali siya. No? Wala pa sa Pilipinas. Never silang pumunta ng Pilipinas. And madalas, nasa US sila. Seattle, Phoenix, yan, Dallas, gano'n. Nandun lang sila. Madalas, parang bihira silang pumunta dito. Gaya nung nabanggit ni DP1, nung nagkaroon ng isang beses, Taiwan ba or Bangkok, yon Taiwan, hindi lang nagkaroon ng tamang opportunity kasi naging biglaan. Kumbaga, lumabas yung Taiwan na yon buwan ng ToyCon and hindi siya since January nakapaskil. Parang nakita namin siya, biglang may show sa Taiwan. Hindi kami nakapaghanda. Pero nung nirelease yung announcement ng Singapore, ayun na,
Nag-chat na ako kay DP1 na, pare, eto na. Oo, eto na. Nawala yung camera ko. Talagang pinuntahan na namin agad na, rekta na. Tapos nagyaya rin ako. No, nagyaya ako. Ang initial na mga sasama talaga doon, ako, si DP1, si Jazz, tsaka si RD. Diba? Kaya lang for some reason, si Jazz tsaka si RD hindi nakasama. Nakabili ng ticket si RD, kaya lang, hindi siya nakasama kasi nasa barko pa siya. Pero, ang galing lang kasi dito na pumasok si Yvette. So, Yvette, kwentuhan mo kami from there. Oo. Ano yung naging preparation mo? Ano yung naging twist mo? No, para kunin yung ticket na yun, tanggapin yung ticket na yun, and at the same time, nagsama ka pa. Yan, kwentuhan mo kami. Yan. Sa akin kasi, nag-start, gaya nung kay DP1, ganun din all our lives Kahit naman ako nung nasa college ako, com arts graduate ako, so parang kumbaga, pag may mga project kami na commercial, film, yun lagi yung yun lagi yung background music ko. Lalo na yung A-Ritz team yan, Tuzaner Khan, yung mga talaga yung mga classic na pieces. Tapos, at the same time, kuya ko kasi yung nag-introduce sa akin sa music ng Final Fantasy. Lahat na lang siya, sa kanya galing Kuya ko talaga nakakagigil Anyway, nung time na nauso na yung YouTube, siya yung nag-start na nagpe-play siya ng mga Distant Worlds concert na sa ibang bansa. So parang nakaka-amaze lang kasi lagi siyang sa ibang bansa Parang never ko naisip na makakapunta ako sa Distant Worlds. Sa totoo lang. Kasi gaya ng sabi niyo, laging US, laging Europe. Parang tsaka nasa UAE ka. Diba? Oo. Hindi, that time. That time. Okay. That time. Kasi syempre bata ka pa naman Hindi mo naman maiisip yun na parang, shit, ang astig, nakakanood sila ng concert na Distant Worlds. Tapos ang ganda kasi orchestra talaga. Parang pangarap ko lang talaga siya. Isa siya sa mga parang bagay na hindi ko iniisip na achievable that time. Siguro kasi wala rin naman akong experience ng traveling Yung first ever abroad na travel ko, UAE agad, trabaho. So, kaya sobrang thankful ko sa inyo kasi kayo yung sumubaybay, kayo yung nag-open sa idea, sa utak ko na hindi, dumadaan sila ng Asia, puntahan mo. 'Di ba? Kasi ako ang alam ko lang Japan, USA, Europe. Doon lang ang ikot ng world tour nila. World tour! Pero doon lang. Biset. 'Di ba? Tapos parang nung nagsabi kayo na manonood kayo, hindi pa ako excited Parang hindi pa siya nag-sink in sa akin na tawag dito na Distant Worlds kasi ang layo ko. Parang lugi. Sabi ko, parang umuwi na ako ng Pilipinas, lugi naman. Kasi 8 hours yung flight. Tapos yung ticket ko pa, ang mahal. Parang mas mahal pa kung mag-Singapore ako. Tapos parang sabi ko, random date ko, Kuya Bol, sa alala mo. Nag-send ako ng message sa group chat natin sa Final Form na ang ganda ng soundtrack ng 16. Find the Flame yung pinapakinggan ko. Check ko nga. Check ko nga yung Hindi, check ko nga. Sabi ko, check ko yung magkano yung flight ticket pa Singapore. Check ko na rin kung may ticket pa. So, chinek ko parehas. May ticket pa, pero sabi ko likod. Sabi ko, pag-isipan ko. Medyo hindi pa ako sold. Etong si Direk Owami. Gigigil ako Siya yung nambudol sa akin. Sabi niya, bilhin mo na yung ticket ni RD kasi siya dapat yung sasalo. Hindi niya nasalo. Sabi niya, bilhin mo na. Sabi ko, sige na nga, bilhin ko na. Kasi ang idea ko naman is, gusto ko isama yung kuya ko. And, babe, sorry. Iba Tama ba yung context ko? Habang nag-uusap kayo nito ni Direk, tuloy-tuloy mo nilalaro yung Final Fantasy 16 or patapos ka na? Patapos 16. Ka na? Hindi, tapos na ako sa 16. Okay. Tapos na ako sa 16, kaya nga may hangover Bigla ako nag-play ng, may playlist. Tapos, yun na, habang kachat ko si Direk Owa tsaka si RD, minessage ko na yung kuya ko, Kuya, tara mag-Singapore tayo. Parang 12:00 yun ng madaling araw sa Pinas. Tapos sabi ng kuya ko, hindi niya daw sure kung naalimpungatan daw ba siya or nananaginip. Kasi, totoo na, no? kasi, 12:00, nag-aya ako mag-Singapore para manood ng Distant Worlds. Sabi niya, kahit ako, hindi ako maniwala Parang out of nowhere. Tapos, yun, parang, ang maganda kasi sa Distant Worlds is yung collective experience. Kaya nung sinabi ni DP1 na isang bagay na nakapagpa-enjoy din sa kanya ng panonood is yung magkakasama tayo. Which is, isipin mo, isang buong area na lahat kayo Final Fantasy fan, tapos manonood.
yun yung feeling kong isa ring ano eh. Alam mo yun? Puta. Ganun eh. Bros! 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 Kahit hindi mo kilala yung mga tao doon, instant. Ikaw nga lang na eh. sigaw eh. Diba? Pare, Tapos nung sumisigaw ako, sorry to cut you off a bit. Nung sumisigaw ako, wala na akong naririnig na ibang tao. Parang sarili ko na yung naririnig ko. Lalo na yung sinisigaw ko yung, find the flame! Mamaya. Bahala na sila kung ano isipin nila. Oo. Parang nag-victory fanfare na tayo doon. Anyway, sige, tuloy mo. Pero yun nga na parang, kaya dinala ko yung kuya ko. Sabi ko, kuya, tara na. Mag-ready ka na. May passport ka ba? Go na natin to. Kasi sabi ko, minsan lang naman silang mag-Singapore. Once in a lifetime event to. And why not, di ba? So, yun. Pero kung ako lang siguro mag-isa, parang mas gugustuhin kong mag-Europe na tour. Trip. Para doon na lang ako pupunta somewhere sa Europe, tapos doon ako manonood. Pero since naisip kong isama yung kuya ko, mas naging malaking factor siya na sige go, manood na rin ako. So, yun. Galing lang, no? Kasi, gaya na nabanggit mo kanina, siya yung nag-influence sa'yo na maglaro ng Final Fantasy at mas binahal mo yung franchise dahil din talaga sa influence niya, no? So, parang marapat lang talaga na masama mo siya, no? Ngayon, dahil nababanggit nyo na, nahahapyawan nyo na, punta na tayo doon mismo sa event. Sa mismong show na yun. Oo, ito na yun. Andun na tayo sa Singapore. Tapos, ay nako, gusto kong ibanggitin talaga to. Para tayong mga naka-uniform doon, halos lahat kami naka-Uniqlo. Yung Uniqlo na, yung collab ng Final Fantasy. Oo, pare. Buti ikaw, meron ka nung shirt mo na DP1 personalized na FF16. Pero lahat doon. Marami rin akong dala. Na Uniqlo shirt. Di ba magkasabay tayo pa airport, papunta ng Singapore, naka FF13 ako. Oo. Yun, para kami mga Boy Scout na lahat naka-Uniqlo na t-shirt doon. Makikita mo talaga kahit sa labas pa lang nung Star Theater Mall, makikita mo kung sino yung manonood talaga kasi naka Final Fantasy shirt and mare-recognize mo kasi ikaw mismo, pinagpilian mo yung 16 t-shirt na yun eh. Pinagpilian mo kung ano yung the best, di ba? At yung Uniqlo naman, international yan, na talagang makikita mo na maraming tao na talagang nakasuporta dun sa franchise, no? Meron pang naka-cosplay din. Pinoy. Oo. Dami rin. May mga may mga na parang ano ba yun? Nakabatian mo, no? Tama ba, DP1? Doon sa sa event? May mga nakabatian ka. May mga na-recognize ka na ibang fan. Kasi message nila ako na pupunta nga daw sila, so hinahanap nila ako. Hindi kami magkakitaan. Sumakto, nagkakita-kita tayo sa escalator. Yun. Yung picture na yan. Then, punta tayo doon sa event, no? Dahil nandun na tayo sa ano ba tawag doon? Sa theater, doon sa hall mismo. Bago tumugtog, ano yung nararamdaman nyo nung time na yon? Kasi ako talaga, hindi ako makapagsalita na parang, napapansin nyo, di ba? Nagvi-video kayong dalawa ako. Parang, wala pa ako doon. Parang, hindi pa ako nakakapasok yung, yung kaluluwa ka doon. Hindi pa nagsisink in. Hindi pa nagsisink in. Not until, pinlay yung trailer ng Rebirth. Na parang doon mo napansin na kahit alam naman na natin, nakita na natin yung trailer, nagsisigawan pa rin. Yun yung ata yung ginawa nilang pang sound check. No, doon sa na yan, sa orchestra na yan. Tapos picture dito, picture doon. Ang dami nang nangyayari. Ano yung naramdaman nyo doon sa nagsimula na yung yung program? Siguro simulan ko kay DP1, pare. Ano yung simula nung naramdaman mo nung tumugtog na yung orchestra? Ako, goosebumps na kaagad. Trailer pa lang. Grabe. Parang, may mga naghihiyawan nga na tao sa trailer, di ba? Yung si Vincent, si Red 13, na parang, sabi ko, oh my gosh, umpisa pa lang to. Ito na yun. Hindi pa nga nag-uumpisa, di ba? Pero parang yung feeling na, oh my gosh, ito na talaga, totoong-totoo na to. And, hindi mo masasabi yun sa kahit anong concert Kasi parang ako, ito, na na-feel ko na yun yung first and last ko. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ako unless pumunta dito sila sa Philippines or Kasi mas uunahin ko na yung ibang bagay na parang new experience. Kaya ako yung nandun ako, surreal moment talaga na parang totoo na to, tutugtog na sila, no? Kahit pa sabihin natin na wala naman si Nobuo Matsu doon, pero
to have a, talagang accredited talagang Final Fantasy, sila mismo yung nagko-concert ng Final Fantasy music. Yes. Sobrang big deal na for me. And, totoo lang, to be honest, medyo bilang tatay, biruin mo kung makapag-solo trip ka pa para sa leisure, hindi na normal eh. Kasi sabihin mo kung sabihin sa isang tatay na, parang kapal mo naman, may pang ganyan ka pa, panood ka pa, but mag-work ka, tapos mag-ano ka sa family mo, parang to have that opportunity and to have a very supportive wife na parang alam niya kung gaano ko kamahal yung Final Fantasy eh. Katumbas yan ng BTS. Kumbaga, sa Singapore din mas malala pa. Okay. Sa Singapore din yun actually, yung misis ko naman, di ba? Nanood siya ng Suga. Buo mo lang yan. Kahit ano pa, wag mo lang sabihin sa akin yan kahit magkano. Alam kong sobrang mapapasaya ka niyan. Kaya Suga ka muna. Sabi ko. So, alam niya rin kung gaano ko kamahal yung Final Fantasy. Boyfriend, girlfriend pa lang kami. Alam niya kung gaano ko kamahal yan. Sinabi ko na kaagad sa kanya, pag maging tayo, meron ka lang pwedeng maging karibal, which is Final Fantasy. In-explain ko na sa kanya from the start. Promise, kahit tanong niyo pa siya. Kaya alam niya kung gaano ka-importante sa akin yung franchise. And to have that opportunity for a very long time na hinintay ko, pinayagan niya talaga ako. Talagang pinush ko yun. So, thanks to you, pare. Ikaw talaga nagpaano rin sa akin. Pare, may concert na. Doon na tayo. Pare, para kang para nakitang niyaya ng inuman. Oo ka agad eh. Kasi doon sa Taiwan, oo ka agad. Kasi nagulat ka nga, pare. Di ba parang, gusto mo manood ng concert ng Final Fantasy? Game, pare, saan? Book mo na. Matik eh, no? Wala man lang eto Bibs ha, walang tanong na magkano, walang tanong na kailan, wala, go na agad, go na agad, gano'n si DP1. Tapos kaya natin yung message yung combo. Sige pare, go. Kuya, guys, alam nyo ba, yan na yan din yung sinagot sa akin ng kuya ko nung sinabi kong, kuya, mag-Singapore tayo, nood tayo ng Distant Worlds, tara. Sabi niya, okay, sige. Ganun agad eh. Walang tanong na kailan, sure ka ba, magkano, walang ganun eh. Okay, sige. Game na. Matik eh, no? High priority talaga eh, high priority. Ikaw Bibs, ano yung, naramdaman mo nung nandun na tayo sa loob, nung nagsimula na yung program tsaka yung orchestra? Actually, nung nag-vlog pa lang tayo sa labas, hindi pa rin ako makapaniwala na nandun tayo. Parang English. Na English pa yun. Diba? Pero hindi pa rin ako makapaniwala na nandun na tayo kasi parang iba siya eh. Gagaya ng sabi niyo, surreal yung feeling, tapos hanggang sa nakapasok na tayo, nakaupo na, kayo nag-sync in na sa inyo nung nag-play yung theater, yung trailer. Ako hindi pa. Parang okay pa ako. Tapos, hindi pa nga ako masyadong na hype, di ba? Di ko nga pinapansin yung trailer masyado kasi parang sa trailer okay. Pero nag-sync in siya nung gaya ng sinasabi ko sa inyo, yung first 3 notes pa lang ng prelude, opening act. Putang ina. Talagang kaagad eh. Sabi ko nga sa inyo nung nandun tayo sa Singapore, HD yung paningin ko pagpasok natin doon. Pero first 3 notes pa lang, blurred na yung mata ko. Sabi ko, why? Di ba? Kasi naluluha ka. Wala na. Iyak na kagad ako. Sabi pa natin, nagpupusa pa tayo, anong kanta kayo maiiyak? Oo. Or yung mangingilid yung luha. Ako putang ina, umpisa pa lang. Sabi ko pa, hindi, baka Sutekidan eh. Baka dun pa ako maiyak. Pero, wala eh. Yun talaga eh. Alam mo, ito yung hindi ko ma-explain talaga dyan eh. Hindi ko alam kung naramdaman nyo rin. Nakaupo lang tayo, pero may kumikiliti dito sa hita ko banda pataas. Na parang hindi ako mapakali, lalo na pag tumatama dun sa sa notes yung mga kanta. Lalo dun sa prelude. Ewan ko, parang electrifying yung pakiramdam. Hindi ako nag-exercise ha. May ganong feeling na goosebumps talaga. Mula sa hita pataas, pabalakang dito sa tiyan. Naramdaman ko yon na parang, ito na yon. Ito na yon, nagsisimula na. Nagsisimula na yung isang bagay na parang ang tagal mong pinlano, inantay, di ba? Prelude lang yun, guys ha. Prelude lang yun. Wala pang Eyes on Me, walang Sutikid. Prelude lang ng Final Fantasy yun. Isipin nyo yun, guys. Pero, kasi yung dinugtong nila doon, pare, doon ako talaga sobrang
nagulat. Ano yung goosebumps, oh? Anong kanta yun? Those Who Save the Planet Those ba? chosen by the planet. Chosen by the Ayun. Planet. Pinakita agad pare si Sephiroth. Sephiroth? Oh my God. Kasi alam ko yung mga naunang Distant Worlds na pinapakinggan ko lang sa online or sa YouTube, hindi yun yung hindi yun yung karugtong eh. Hindi yung karugtong ng prelude. Puta, pare, nung tumugtog yung kanta na yun, tapos pinakita si Sephiroth, ay puta, yung seryoso na. Seryoso na talaga, na parang, feeling ko, after nun, lalabas yung battle gauge, lalabas yung yung turn base, tapos yung attack, magic, item. Ganun yung naramdaman ko nun kasi parang papalapit siya si Sephiroth. Lahat tahimik talaga nung time na yun, na talagang ang ganda nung mula prelude na yun, tsaka dun sa kanta na dinugtong nila dun. Sobrang goosebumps malala. Isipin mo yung nagsisettle down yung emotion mo, tapos Bilang ginanong ka ng bibirahin kanta, ganun. bibirahin ka ng ganong kanta. Sobrang nakakagulat yun, pre. Ikaw, DP1, anong na-feel mo nung ano na yun, dun sa kanta na yun? Ako, parang ang gandang intro. Strong. No. Parang dun pa lang, pinaramdam na sa'yo. Ito yung aabangan mo all throughout the show. Totoo. Ang dami kasing ang dami rin talagang after nun, dami rin talagang naging Kayo ba guys, nag-research kayo ng mga setlist or makakantahin nila? Nag-research kayo? Nag-send pa nga ako sa inyo, di ba, ng Spotify playlist Oo. na ito yung tutugtugin sa Distant Worlds. Oo. Kasi ako, hindi ako, I'll be honest guys, so parang tinreat ko siya as spoiler. Hindi ako nag-search ko ano yung mga tutugtugin. Kasi alam ko naman yung mga talagang sikat, top hits talaga ng Final Fantasy nandun eh. Pero gusto ko masupresa din, kahit papano. So hindi ako nag-research. At the same time, challenge ko yung sarili ko na ito na yon guys. Ito na yung mga nalaro ko, ito yung mga backlog ko. Ngayon, pupunta ako ng Distant Worlds. Ano kaya yung alam ko sa hindi ko alam? Yun yung parang naging challenge ko sa akin nung time na yon. And for the most part, lalo na pag pinatutugtog yung mga theme song sa Final Fantasy 14, tangin ang gaganda. Kaya lang hindi ko talaga alam. Pero ang kaganda, parang magigets mo yung mga composition ni Soken, yung sa Stormblood, yung sa Shadowbringers. Ang lupit, no? And hindi ko alam kung may pagkakaiba to kasi wala si tama ba? Arnie Roth? Tama ba? Yung pinaka lead na conductor. Ang pumalit is yung kapatid niya. Tama ba? Kapatid niya yun. Anak niya. Anak. Hindi ko lang maalala yung pangalan niya, pero Roth din yung apelido kasi yung anak. Eric. Yan, Eric Roth. Hindi ko alam kung Scarlett yata. Scarlett. Pupunta tayo ng Hindi, pero yun, may pumalit sa kanya, so hindi ko alam kung may kaibahan ba yun dun sa naging program kasi nag-iba yung conductor. Pero alam ko, sa akin, ang pagkakaintindi ko, wala naman yun sa conductor. Nasa orchestra yung kung yung pyesa na alam nila eh. Diba? Kayo ba guys, meron kayong in-expect na music doon sa Distant Worlds na hindi nyo narinig? Yan. Tatanong ka pa talaga, Kuya Balls, ha? Hindi, kailangan natin pag-usapan. Sige, simulan ko na sa Yvette. Mukhang na-trigger ka eh, doon sa tanong eh. Trigger ako eh. Pero wait lang, before ko sagutin yan, nag-check ako actually ng mga nag-post about Final Fantasy Singapore na Distant Worlds. Hate to say this, pero ang daming na-disappoint. Okay. Kasi tayo first time nating a-attend. So Yes. sa atin parang kumbaga perfect yung event, walang mishaps, walang eme. Yes. Pero may mga nagreklamo na hindi daw maganda yung setlist or meron daw mga songs na masyadong mabilis yung pag-conduct ni Eric, natapos na yung song, hindi pa tapos yung nasa background na video. Which is, alam natin yan, di ba? Parang natagalan din tayo na parang may isang music. May isang song. Actually, dalawa daw yon pero isa lang yung naaalala natin na sabay-sabay tayo. Oo, na parang yung Chocobo, kung mapansin nyo, hindi sabay dun sa pag-quick. Nang konti lang naman, parang milliseconds lang naman. Oo. Sige, pero Bibs. still, again, may mga may mga nakapansin doon na veterano na siguro sa panonood. Pero speaking of song na inaabangan, even before pa naman ng Distant Worlds, very vocal tayo na nag-aabang tayo na sana merong Final Fantasy 16 na song, di ba?
talaga namang sinasabi natin na hindi tayo expecting pero hoping na Ayan. kung maibigay, masaya, kung hindi, edi okay. Oo. Ikwento mo kung bakit ka nag-expect. Ayan, bigyan mo ng context. Bigyan mo ng context. Okay, sige. Bigyan mo context. Pinlay yung intro, no? Yung those chosen by the planet and all. Yes, Hype yung yes. emotion ganda Yes. Tapos 'di ba nagsalita na si Eric Roth na Eric Roth. welcome to the show, kami ganyan. Tapos meron siyang sinabi na line na ano 'yun? Yes, we made it. Yes. 'Di ba? We made it. Tapos parang something we will be playing 16. Final Fantasy 16. 16. Tapos 16 songs. Ang verbatim yata niya, and we will play 16. 16. So parang open ano siya na 16 songs o Final Fantasy 16. Tapos nung time na yan, naging blurred na lang. Nag-ano ko diyan pare, nag-Warcry ako diyan. Pumutok na agad Nung kasi guys, ito context sa mga nakikinig sa atin, no. Hindi kami nag-expect. Hindi kami parang sana may Find the Flame, Game of the Year, natataon. Hindi kami nagganon. Pero tinrigger yun kasi narinig namin or Sinabi at least na-interpret namin. Oo. Tapos, after kasi... binibay tayo no? Oo. After kasi nun, pinlay yung victory fanfare ng Final Fantasy 16. 16 ha? 16. So, hindi ko alam sabi niya pa, we made it. Oo. Parang this game made it to the set list. So, doon kami parang, nawala na yung namin, yung reservation namin na merong Final Fantasy 16 kasi nasabi na. 'Di ba? And then, doon sa dulo, it turns out, walang Find the Flame. Ayan. Sige, Bet, tuloy mo. Ano pa doon? The flame namin. Hinanap namin yung flame. Wala talaga, guys. Ang nakaka-bait pa talaga doon kasi 'di ba pang encore niya. Yung credits kasi kasama yung Final Fantasy 16, pati yung mga composers, yung mga tumugtog. Yes. And ang visual doon si Clive. Tapos meron pang apoy-apoy. Yes. Ang daming hint talaga na parang maganda siyang pang segue. Kaya parang tayo sigaw na noon. Talagang ready na. Nakita yung flame. Hindi, tsaka kasi, after nung credits, di ba, umalis kunyari si Eric Roth, nag-encore. Sorry guys kung spoiler to, pero feeling ko naman maiintindihan nyo kung bakit namin to kinukwento. Tapos nag-play yung One Winged Angel, di ba? Tapos yung credits kasi, yung visual na end scene ng One Winged Angel, apoy. Umaapoy na Tapos Distant ito, yung Worlds. logo. Oo. Lahat ng hints. Asan na yung Find the Flame? Lahat ng hints nandun na parang nandun, nasali nila sa slideshow yung 16, yung kay Clive, nabanggit. Lahat na nandun, nakalatag na. Tutugtugin na lang. Yun yung nasa isip ko tutugtugin na lang. And parang dahil bihasa naman sila sa mga kanta ni Soken, feeling ko kaya nilang tugtugin yung Find the Flame. Kaya nilang maaral yon during the tour this year. Diba? Yun yung mga inisip ko nung time na yun. Nakakatawa pa Kuya Balls kasi dun sa pa-end na yon nabanggit nila you can find the exit. Kaya naman find the flame no? Find the exit. No? Hindi kasi ito pa isa yung 'di ba parang tapos na encore ng One Wing Angel. Nagpunta yung tatlo dun sa gitna. Akala ko may isa pa. Yung pala, nag-bow na sila. Tapos na talaga. Kaya parang, doon tayo medyo na-let down. Kasi, eto, kahit nabanggit nyo naman na verbatim yung 16, di ba? Hindi ko alam kung yun talaga yung meant nila or dahil ba nagpalit ng conductor kaya hindi pa nagawa. Kasi I'll be honest, doon sa parang slideshow, siguro talagang sa matatalas yung tenga, makikita nila na parang hindi talaga nagtugma yung slideshow or doon sa bilis ng kanta. Pero sa akin, naging okay naman yung experience lalo yung sa Chocobo, kahit na quote-unquote mabilis siya or nabilisan si Eric Roth ng pagkumpas doon, hindi ko nahalata. It's more of yung doon talaga sa 16, doon ako parang na-let down ng konti kasi hindi ko siya narinig talaga na parang andun may victory fanfare pang pinatugtog. So, hindi naman siya parang parang naging boo deal or breaker. failure, deal breaker, ganyan. Hindi naman siya naging ganun. It's more like, nag-expect ka pa kasi after One Wing Angel. Diba? Kasi,
in-enjoy ko naman yung One Wing Angel, pero after kasi nun, parang nag-expect pa ako na meron pa. Yun. Kayo ba guys, talagang kasi nag-expect tayo eh. Nung after nung feel na yun, naka-apekto ba siya sa overall experience nyo nung talagang hindi natin narinig yung Find the Flame despite all the hints and reservations at binanggit verbatim yung 16? Naka-apekto ba siya sa inyo? Siguro ikaw muna, Yvette. Nahihirapan ako sagutin yung tanong, Kuya Balls, kasi parang expecting talaga eh. Although, syempre, na-enjoy ko naman yung concert as it is. Naiyak pa din naman ako dun sa mga moments na kaiyak-iyak talaga. Na-enjoy ko pa rin naman lahat ng tinugtog nila. Siguro, yung towards the end ng One Wing Angel, medyo natotorete na yung utak ko, ano, ipi-play ba nila o hindi. May ganun kalabit sa likod ng utak. Pero, again, na-enjoy ko siya. Parang, gusto ko mag-stick dun sa sinabi natin na kung ipi-play, edi masaya. Kung hindi, edi hindi. Pero, doon lang. Sana hindi na nagpaasa. Kasi masakit eh. Pagka, ano niyo yun guys? Pag tinaasa ka, di ba? Totoo. Ikaw, DP1, naka-apekto ba siya sa overall judgment mo nung experience? Sobrang honest lang. Medyo eh. Kasi instead of parang fulfillment lang kaagad yung na-feel mo ng dulo, it's more of parang may kulang. Kasi binanggit nila eh. Yes. Kung hindi naman nila binanggit, parang, that was so good. Perfect sana kung merong na Find the Flame. Pero kung wala, okay lang eh. Pero kasi, sa start ng show, sinabi niya eh. Sinabi kasi eh. Pero after that, pinag-isipan ko siya, tinugtog naman yung mga gusto ko ng 7, 8, 9, 10. So, yun yung mga Final Fantasy talagang medyo naman sa puso ko eh. Malapit. Kumbaga parang inisip ko na lang na what if kung yung mga sobrang gusto kong yun, 7, 8, 9, 10, sila yung nawala pero merong Find the Flame. Will I feel na mas satisfied ba ako? Parang sinabi ko na lang, parang hindi rin naman. Kasi mas pipilitin ko mamarapatin ko. Siguro magtatanggal ako sa 14. Siguro mga 4 songs na tatanggalin ko sa 14. Hindi, marami talaga eh. Ang dami ng 14. Medyo, guys, shoutout sa mga organizers ng Distant Worlds. OA kayo sa 14. Ang OA nyo, ang daming 14. Sana naglagay ngayon ng 13, Blinded by Light, Apocalypse, 15. Noctis. Pero to be fair, ang dami ring fan ng 14 eh. Naghihiyawan doon. Pero pare, kung magpatugtog kayo ng 4 to 5 songs, parang hindi naman fair yun. Sa dami ng Final Fantasy, no? Wala. Actually, ito yung isang nitpick ko na parang it turns out tinutugtog pala before. Wala yung Don't Be Afraid ng FF8. Para iyon yung talaga isa sa mga inaabangan ko na ang ganda kasi ng version nila sa Distant Worlds ng Don't Be Afraid. Pero parang hindi din talaga siya kasama sa setlist. Ngayon, to answer yung question ko, no, kung nakaka-apekto ba siya dun sa overall experience, I'll be honest, oo. But then again, when it comes to concert, when it comes to artists, performers na ganyan, talagang hindi mo maiiwasan na meron silang hindi matutugtog eh. And doon ko siya natanggap. No, kahit naman sa mga artista or mga international artists na nagko-concert dito sa Pilipinas, may mga paborito kang kanta na hindi nila natutugtog. And doon ko siya parang tinignan na lang in a way na kahit alam ko medyo paasa, that's just how it is. No, yung overall totality ng experience pa rin nandun naman. No, and if you look at the bright side, kahit na talagang Game of the Year nga natin ako so far yung F16 kahit wala siya doon, ando naman yung Eyes on Me, ando naman yung One Wing Angel, and so on and so forth. No? So, medyo may letdown nung una, pero in a way, parang naging okay na siya afterwards. Parang naka-move on din ako ng konti. Wag lang talaga nilang gawin yun, Find the Flame, right after. Na parang after nung Singapore, dun sa next nila, ginawa. Next na show? I'll be honest, magiging bitter ako noon na parang, bakit di sa amin? Di ba, bakit di sa amin? So diba? Parang pinaasa nyo lang ba kami or wala ba si Arnie Roth? Di ko na alam. Hindi ko na alam. Kasi ang ganda talaga nun eh. Ang ganda nun. Feeling ko mananalo tong Best Music sa The Game Awards this year eh. Pero that's for another topic. No?
Punta naman tayo dito sa dapat. mga, eto yun yung mga naging nitpicks natin. Punta naman tayo sa mga naging paborito nating music towards the show. No? DP1, ano yung mga naging paborito mo? Or siguro yung pinaka-paborito mo na tumugtog dun sa sa Distant Worlds? Isa lang kasi alam ko, ano na to ano na to, collective experience na to. Pero yung parang naramdaman mo. O yung tumagos talaga sa'yo na parang, alam mo yun, nakaupo lang tayo pero may nararamdaman talaga tayong kakaiba eh. And I think sa inyo ganun din eh. Ano yung music na yun na talagang piniti ka sa puso? May something sa Eyes on Me. May something sa Eyes on Me yung moment. Siguro, kasi yung emotions, bandang gitna yung FF8 emotion eh. Yung tinugtog yun bandang gitna eh. So parang peak pa siya. Kasi nung pagka-dulo, medyo patapos na, nag-aabang na ako ng Find the Flame eh. So parang may eh. Pero yung peak na parang ini-enjoy ko lang talaga yung music. Yung Eyes on Me, kasi ang dami, sabi ko nga, favorite ko. Sobrang bias eh, no? Ang dami ko talaga kasi yung experience na doon sa FF8 na yun. Kaya, ang ganda-ganda sobra ng Into the Sanarkand. Kaya rin nakakabigla kasi walang intro, biglang tinugtog. Oo. After ng intermission, di ba pagbalik, yun kaagad? Oo. Biglang, oh my God, yun naman yun. Caught off guard tayo lahat nun. Oo. No, caught off guard. Pati yung mga tao rin eh. Yung parang, shit, hindi pa nila na-hype yung sarili nila doon sa Into the Sanarkand. Tapos yung yun. One Wing Angel sana yung sagot ko. Pero yun nga lang, nung waiting eh. bandang dulo na ng One Wing Angel, sobrang excited na akong i-announce nila na may Find the Flame pa. Same. Kaya parang my fault yun. Fault ko yun. Kasi ako yung umasa. Na parang yung attention ko, ito na yung Find the Flame na sa dulo. Nasira tuloy yung total experience ko na in-enjoy ko lang yung buong One Wing Angel. Sayang. Nakatingin ka na agad dun sa kay Clive agad eh. Hindi mo na tinignan si Pero ikaw, Yvette, ano yung parang pinaka pumitik talaga sa'yo? Kasi, eto in context kasi alam ko, di ba, banggitin ni Yvette to, baka mahiya siya. Maraming beses na luha si Yvette during the show. Tabi ko eh. Nararamdaman ko eh. Yung bumubugso yung damdamin niya eh. Hindi ko nga siya makalabit eh. Hindi ko mabigyan ng tissue or what kasi gusto ko maramdaman niya yung experience, no? Pero sa lahat ng mga music na napakinggan natin, ano yung pinaka tumatak sa'yo na talagang pumitik sa puso mo? Biased Kuya Balls. Alam na. Sa Tekidan eh. Ang ganda yun sa Tekidan. Tsaka si Ricky talaga yung kumanta. Imagine na talagang, although sige sabihin na natin, hindi na ganun kaganda yung, or hindi na ganun yung same na level ng boses niya as before. Pero, putang ina. Talagang, wala. Speechless talaga. Talagang, kaya sabi ni Kuya Balls, hindi ko i-mention. Pero okay lang i-mention mo, Kuya Balls, kung ilang beses ako umiyak sa show. Kasi talaga, tapos ito pa yung video, no? Yan, oo. I-play pa, di ba? Pati yung sending, grabe. Talagang, alam mo yung nararamdaman ko nun, naalala ko sa akin yung yung sakit nung ginagawa ni Yuna, na parang ready na siya i-sacrifice yung sarili niya, dun sa mga nangyayari, paulit-ulit yung siklo nung sin, di ba? Parang, sakit. Ang sakit nung time na yun, parang naramdaman ko. Dun sa Zanarkand na song pinlay yun eh, yung nagsasending si Yuna. Tapos nung time na yun, hindi pa kasi alam ni Tidus kung bakit sumasayaw si Yuna eh. Diba? Hindi niya pa alam yung meaning eh. Tapos diba tinanong niya, what will make Yuna stop dancing? Parang ganun. Tapos dun niya na lang nalaman na yun yung role ng pagiging summoner. Anyway, hahaba yung chika ko. Pero, aside from the fact na doon nga sobrang na-enjoy ko yung Sutekidan eh. Na-enjoy ko rin naman yung Eyes on Me, na-enjoy ko din yung pangalan nito, yung Zanarkand. Tawang-tawa ako sa Stand By Me. Yung sa Honeybee. Yung sa Honeybee. Ano pangalan nun? Yung kasayaw niya doon, nakalbo? Si Andrea? Nakalimutan ko na. Something. Basta yun. Andrea. Yung Tawa sa dulo. Kinalabit ko pa si Kuya Balls.
Kasi parang parang siyang intermission nung Oo. time na yun na parang pinakita rin lahat ng side quest. No? Ang ano lang Tapos- na yung pagkatapos si Sephiroth tapos yun no? Oh, Oh. ang kulit, diba? Ang kulit ng Hindi ko rin alam kung ba't Tapos- nandun yun eh. Pwede yung iba na makante. Tapos yun pa, agree lang din ako dun sa sinabi ni DP1. Sorry, balik ko lang dun sa kaninang sinabi mo, Kuya Bols, na yung mga na-enjoy na song. Dapat isasagot ko din yung One Wing Angel. Pero yun nga, siguro medyo hindi ko siya na-enjoy din. Kasi nga, waiting eh. Tsaka, So, same experience. Kay DP1. eto, isang banggitin ko lang na nitpick ko. Hindi ko alam kung napansin nyo rin to. Pero yung, habang nanonood tayo, nandun yung screen, andun din yung conductor. Yung spotlight, nasa likod ng conductor. Wala dun sa orchestra. Hindi ko alam kung ganun din dun sa ibang mga distant worlds na scene. Pero, lagi ako napapatingin sa likod ng conductor. Gusto ko sana, merong ilaw yung orchestra. Para kahit papano. Kasi guys, nung tumutugtog yung One Wing Angel, nilipat ko yung tingin ko dun sa mga sa mga tumutugtog. Ang hirap tugtugin talaga ng One Wing Angel. Talagang kung titignan, dan. Lahat sila parang gigil sa passion na tumugtog talaga. Hindi kasi na-highlight. Parang kahit papano yung mata mo, force siya na tignan yung conductor at Yung yung nasa TV. video. Oo. Lately ko lang parang nirealize na hindi, ang tignan mo yung mga kumakanta tsaka yung mga tumutugtog. Kasi iba talaga yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam nung bawat hilat siya nila ng nota dun sa One Wing Angel. Talagang naramdaman ko. Diba? Gigil, no? Gigil, pare. Kailangan eh. Kailangan. Kasi ano yun eh. Live yun eh. Hindi sila pwedeng ma-offbeat. So, napaka-solid nung One Wing Angel na yun na talagang naramdaman ko yung goosebumps, no? Actually, same, naramdaman ko naman na parang nagkulang kasi nga may Find the Flame tayong inahanap. Pero when it comes to the favorite music, akala ko talaga isasagot ko dito Eyes on Me, pero nung during the show, habang tumutugtog lahat, yung Freeload, yung Those Who Saved by the Planet, Chosen by the Planet, ang pinaka na-enjoy ko talaga na parang bumukas yung puso ko. Hindi ko na alam kung anong magandang explanation dito. Nung tumugtog yung Eritz team, na parang, oy, Kuya Boss, okay lang. Magiging okay din ang lahat. Yung ganon, yung ganon na pakiramdam habang pinapakinggan mo yung Eritz team, talagang, parang nakahinga ako ng maluwag. Nung nag-play yung Eritz team, hindi ko rin in-expect kung bakit. Pero nung tumugtog yun, talagang, iba yung naramdaman ko. Parang gumaan yung katawan ko, na laid back ako, na-relax ako. Yun yung na-feel ko doon. At, eto, yun yung favorite ko, pero ito yung isang notable mention. Yung main team ng Final Fantasy. Yung nag-roll na yung credits. Yung main team. Credits. Yung main team ng Final Fantasy. Yun, parang, same thing na naramdaman ko na parang, di ba yun yung parang may yung sabay-sabay na yung mga bosses nila, para sila mga anghel. Habang hinaham nila yung main team. Ay, grabe. Music to the heart talaga yung yung main team na yun, na super solid, na hindi ko makakalimutan kasi yun yung bago mag One Wing Angel. Yun yung nag-play lahat ng Final Fantasy 1 to 16 na may instant flashback sa'yo kung bakit ang dami mo nang nilarong Final Fantasy. Ito yung palagi mo naririnig na theme song ng Final Fantasy. Grabe yung experience na yun. Punta tayo sa souvenir banda. Kasi alam ko isa talaga sa pwedeng pag-usapan natin eh. Ano yung naging reaction nyo dun sa mga souvenir nung nakita nyo? Simulan ko kay DP1. Souvenir Ako banda. siguro realization muna na pag first world country ka, mas convenient ang may cash. Kasi sa lahat kasi cashless no? Kaya yun yung karamihan. Ang haba ng pila ng cashless. Kaya ang haba. Sobrang haba. Kaya pag cashless ka, maubusan ka talaga ng merch. Maubusan ka. Pero sila Yvette kasi ang aga nila. No? Yes. Sobrang good job. Maaga na, may cash pa. Yan. Boom! 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 Mic drop. Dapat binili mo na lang. Hindi ka namin ma-reach nun, TP1. Parang wala atang signal or naka-offline ka pa. Kasi parang binipm kita Baka nun. focus ako sa pila. Oo. Nakapila na rin si Yvette kasi nun. At actually, salamat din kay Yvette kasi nakascore ako ng cup.
Kasi ano na rin parang nakisabay na lang din ako sa kanila, nakipasabay ako sa kanila at binudol ko din sila kung ano yung kukunin ng kapatid niya. No? Pero Oo. ikaw, Yvette, anong thoughts mo dun sa sa mga souvenir, no? Kung may reaction ka o may hinanap ka ba, may in-expect ka bang souvenir na Final Fantasy, ganyan? Nakonti-on ako dun sa merch. Mm. Kasi target ko talaga plushie. Kasi sabi ko nga sa inyo, before the show, nanonood ako ng mga vlog, nanonood ako ng mga what to expect, kumbaga, dun sa show, ganyan. Tapos may mga nakita akong vlog na pinakita nila, may plushie ni Cactuar, ni Chocobo, ni Google, may Tonberry pa. Parang yun yung ine-expect ko na solid, kahit anong Final Fantasy meron neto. Kaso, yung parang nandun, iconic Kaso, ano lang? Yung nandun, si Tidus. Tidus. Tapos, Tidus ako parang, lang. parang ako, sabi ko, sige, bibiling ko na rin souvenir. Kasi, willing to spend tayo Ganun Souvenir. Willing to spend. Once in a lifetime. Souvenir. Oo. Buti na lang si Kuya Balls yung kasama kong mamili ng souvenir talaga. Kasi feeling ko kung si DP1 kasama ko, wala. Wala. Zero. Nabili mo Zero lahat. balance. Tsaka hindi ko alam kung bakit, pero before pa ako dumating ng Singapore, may hunch ako na Yvette, magdala ka ng cash. Kasi nakanood ako ng concert ng Blackpink dito sa Dubai. Ganun na ganun yung yung experience Pag may cash, mas mabilis kasi ang daming pipila ng cashless. Oh. 'Di ba? So Iba ako sabi ko, ngayon, no? kailangan ko magdala ng cash para sure. Kung hindi ko man magastos yung cash, okay lang, papapalit ko na lang ulit. Pero para ready lang. Yun. Oo. Para ready lang. Tama yung kutob ko. Mas maikli yung pila sa cash. Sabi ko, this is it. Totoo. Hindi, guys, for context, no, kasi yung pila talaga, sobrang haba. Sobrang haba na pwede kang maubusan nung gusto mong merch. At crowded pa. Na siksikan. Sobrang crowded pa. Ang mga binibenta doon is music box, yan. Yung kanina pa pinapakita ni Yvette. Soundtrack ng 1 to 16 na si DP1 naman ay nakakuha ng FF16 na na soundtrack, no? Tas ako naman dahil hindi ko natripan yung shirt, ang kinuha ko talaga is yung cup dahil madalas ako mag-cup, no? Hindi na rin ako nakakuha ng disappointing yung yung kulay ng shirts. Parang Actually, hindi okay yung mga kulay. Sobrang tingkad na red, blue, tas ito gray. Parang pangkandidato. Oo. Pangkandidato daw sa election yung kulay. Kaya ako hindi na ako kumuha ng t-shirt talaga. Buti na lang may cup. Something to wear na parang pwede mong maingatan. And aside pa dun sa mga talagang soundtrack, syempre, Distant Worlds musical, merong something na pwede mong sabihin na, uy, Distant Worlds yan. Galing Distant Worlds yan. Kasi yung ibang merch doon talagang merch siya ng Final Fantasy, pero parang hindi mo agad may incorporate na, ay, Distant Worlds yan. Not unlike yung yung shirt talaga tsaka yung sombrero. Sabi ko kay DP1, yung quality ng t-shirt, hindi maganda. Parang, since no choice ako, hindi naman ako nagsusombrero. Ang nipis niya. Tapos kahit pag binaliktad mo, yung print, andun na. Parang tumagusta kagad siya sa tela. So parang makikita mo na medyo hindi nga maganda yung quality. Pero again, sabi natin, andun na tayo wearable. Oo. Wag nyo na lang gamitin ng i-hanger mo na lang habang buhay. Wag nyo na gamitan ng pag downy. Special events. Special events lang talaga siya. Hindi siya pwedeng suotin. Tapos yun lang naman. Totoo. Ako in-expect ko din honestly na sana maraming mga souvenir na more like Clive, ganyan, mga updated sana kasi parang puro tira yung yung binigay sa atin, 'di ba, na Tidus na wala man lang yung mga latest, walang Lightning, walang Squall, when in fact napakarami nun. No, sa Japan, napakaraming merch ng Square Enix na talagang kung nilagay nila doon, tapos pinagsama kasi siguro hindi rin nila alam, no, sa akin lang to, siguro hindi nila alam na maraming dumayo para dito na hindi talaga taga Singapore. Yan. I doubt na hindi sila aware. May pera po kami. May pera kami. Pero sana Southeast Asia, no? Ginakawawa naman ni Japan. Sana nilagyan nila ng mga variant na yun, may Squall or Lightning na plushie, ganyan, or iba pang mga, no? Pero wala nandun na tayo. Thankful na lang ako na willing to buy na nga ako kay Tidus di ba, Kuya Balls? Oo. Pinigilan mo lang ako. Oo. Sabi, wag na yan. Marami yan sa Japan. Tsaka yun nahanap mo. Yun nahanap mo Oo. Hindi, tsaka yun nga, yung mga iconic na Pero maganda yung nabili mo yung music box.
Ganda. Totoo. Yan. Siguro guys, let's go towards the finale of this Okay. episode, no? Gusto ko itanong sa inyo, sa lahat ng hirap ng pag-aantay dito sa Distant Worlds, pagpunta sa ibang bansa, paggastos, di ba? When it comes to Final Fantasy, gusto kong itanong sa inyo pareho, anong meron sa Final Fantasy? Bakit nyo to ginagawa for this video game? Siguro simulan ko kay DP1. Siguro, meron siyang magic na Mhm. sobrang hinanap natin, na alam natin na mag-start yan sa cure, and then, pag ma-addict pa tayo ng Zoro, nag-improve yan, Cura, hanggang Kuraga, Uraha pa, para lahat-lahat. Meron certain magic talaga yung Final Fantasy niya. Sa mga gamers, sobrang nagre-resonate. Na parang yung fire sa dibdib natin, hindi lang pang fire to, na Firaga. Ang lakas niya talaga na once na nag-alab na, parang hindi siya agad mapupukaw. Pwedeng merong mga ilang taon na mawala ka, pero babalik ka pa rin. Merong iteration na magiging connected ka talaga, na parang masasabi mo, kaya ako pala mahal yung Final Fantasy. Kasi this type of stories, this type of connection sa characters, and this type of emotion na nadudulot not just by playing, but hearing those type of inspirational music na meron sila. Whether kung galit ka, yung anger mo, or parang gusto ko naman feeling emotional, sentimental. Meron sila nun. And yung mga music ng Final Fantasy, na-engrave siya sa'yo, na hindi mo lang naaalala yung beat or melody, naalala mo yung experiences mo, na napapasok mo dun sa music na yun. And yun yung magic ng Final Fantasy. Kahit gaano ka-distant yung yung tayo, or parang yung countries na meron tayong one language, yung world na yun, distant worlds na yun. And it's love for Final Fantasy. Ganda, pare. Okay. Ganda. Ikaw, Yvette. Parang okay na ako. Parang ang hirap sundan nung sagot ni DP1. Pang miss you, ganon. Parang pageant eh. Hindi, syempre, naman to, sa story mo, no? Ano meron sa Final Fantasy na parang, bakit parang sa dami, kasi guys, ito sa utol ni Yvette, sobrang nakaka-inspire yun, actually. Oo. Nakausap ko rin yung utol mo eh. Nakita ko yung love nyo through gaming. Ikaw na bahala mo rin. Hindi, pero yun nga, yun din yung gusto ko sanang i-highlight na actually, dun sa show, mas masaya ako para sa kuya ko kaysa sa akin. Kasi iba yung feeling na collective experience nga, babalik tayo dun sa part na yun. Tsaka, paano ko ba i-explain? Yun nga, na magkasama ko yung magkapatid na nanonood. Tapos, di ba, Kuya Balls, ikaw, saksi ka na tinatanong, minamessage ko pa yung kuya ko, ano kayang feeling ng kuya ko? Ang daming piniplay na from 7, tapos, nalala ko yan. Diba? Tapos, sabi ko, ano kaya yung view nila? Maganda kaya? Masaya kaya yung kuya ko doon? Yun yung tumatakbo sa isip ko more than myself, na parang iniisip ko na, yun siguro yung beauty ng gaming in general, na hindi lang siya pang sa atin eh. For sure, may nag-influence din sa inyo eh, na maglaro. Diba? Hindi naman kayo parang sudden lang na naisipan yung maglaro eh. May nag-influence sa inyo, which is sa akin yun nga, yung kuya ko. Tapos sabi nga ni DP1, yung magic of Final Fantasy is there. Tapos isang bagay na gusto ko lang i-highlight is yung power ng music talaga iba eh. Na habang nanonood tayo ng Distant World, sa tatransport ako dun sa time na nakaupo ako, naglalaro ako ng video game. Tapos walang ibang emotion, naiiyak lang talaga ako. Hindi ko siya ma-articulate into words. Parang yung feeling na every time na mag-uusap kami ng kuya ko after ng show, may goosebumps kami. Ganon yung feeling na hanggang matapos yung show, hanggang ngayon na nag-uusap tayo, may goosebumps pa din ako na ano bang mayroon sa Final Fantasy na napapa-feel niya tayo ng ganitong katinding emotion? Hindi ko rin ma-explain.
Pero siguro isang bagay lang din na masasabi ko na sobrang walang talo sa Final Fantasy when it comes to storytelling talaga. Which is kahit anong graphics pa yan, kahit lumang version up until now, wala eh. Yung connection natin sa game, sa music, sa story, ano na siya, nakasemento na. Yun na yun, forever na siya. Hindi na natin siya makakalimutan talaga. So, yun lang. Super agree. Alam mo, maraming identity yung Final Fantasy na recurring sa mga ibang Final Fantasy din, no? Gaya ng Sid, ng main team, ng Chocobo, 'di ba? Pero when it comes to the story, talagang iba-iba yan eh. Hindi lang sa story, kahit sa gameplay, kahit sa the way kung paano sila magkwento. And I think yun yung magic sa akin ng Final Fantasy, na kada maglalaro ako ng Final Fantasy, parang may panibagong libro akong makikita. Parang may panibagong libro akong mababasa na iba yung storya na to. This is a story about the brotherhood. This is a story of a sister caring for her sister. This is a story of a brother caring for his brother. Yung mga ganong klase ng storya at yung love story ng Final Fantasy, sabayan mo ng napaka-stylish na gameplay, napaka-stylish na mga character. Feeling ko yun yung mga factor kung bakit sobrang nagagandahan ako sa mga video game ng Final Fantasy, and it transcends not just in video games, kahit sa totoong buhay, na pinapakinggan natin yung mga music, na palagi natin kinikwento, na alam mo yun, maraming may hindi gusto sa Final Fantasy 13. Maraming naguguluhan sa story, kahit sa 15, incomplete game daw. When you look at it objectively, oo. Pero again, yung nararamdaman mo dun sa mga kwento na yon, pag nagpe-play yung music, yung new world ni Charisse sa Final Fantasy 13, pag tumutugtog yung Apocalyptis Noctis, kapag tumutugtog yung One Wing Angel, yung Eyes on Me, yung Find the Flame, talagang masasabi mo na merong kakaiba dito sa franchise na to. And I think that's what makes me stay. That's what makes us stay within the franchise. No? Napakahirap ng balikan ng ibang games. Totoo, yung iba talagang baka hindi na mag-work sa iba. Pero siguro tayo, we're just lucky enough na through the years nakalakihan natin yung franchise. Nakita natin na nag-evolve through ups and downs yung franchise. And isa sa mga naging napakalakas na atake or variable nitong video game na to ay yung music nila, na talagang kailangan nating marinig to ng live through the Distant Worlds experience. Siguro, kaya din ang dami nating pinagdaanan ng mga mahihirap na bagay. Pumunta pa tayo ng Singapore para lang dito sa musical na to, para dito sa orchestra na to. Yun kasi yung magic ng Final Fantasy eh. And sana, no, sa mga ginagawa natin as bilang content creators, mapakita natin na, uy, maraming fans ng Final Fantasy sa Pilipinas. Sana mabigyan tayo ng limelight na kahit papano, ito yung maging tawid natin na maging ingay sa ibang mga fans ng Final Fantasy na, huy, ang lakas natin sa Pilipinas ha, may mga taong gusto tayong pumunta doon. Sana kahit papano. Sana kahit papano makita nila na dito sa Asia, ang lakas ng Pilipinas na sumusuporta sa sa Final Fantasy. Kahit sa mga maliliit na paraan natin na ganito, na pinag-uusapan natin, na tumatawid tayo ng ibang bansa para sa kanila. Kasi gano'n natin kamahal yung franchise na to. So, looking forward ako sa mga upcoming games ng Final Fantasy, kahit hindi na dun sa number, kahit sa hindi main titles, di ba? Nilalaro natin, si DP1, nagpa-platinum pa ng mga Final Fantasy yan. Kahit yung jumping rope sa Final Fantasy 9, natapos niya, and nakikita mo na nandun talaga yung love towards the franchise. So, for that, super happy ako na kahit papano, nagkaroon tayo ng chance makapunta sa Singapore for the Distant Worlds experience. Yun, grabe. So, guys, maraming salamat, no? Kayo ang pangalawa at pangatlong guest ko dito sa Hyper Geek, and medyo kinakabahan ako nung una kasi talagang sanay ako mag-guest, pero hindi ako sanay na ako yung host dito sa ganitong klaseng usapan, no? So, sa tech part, medyo nag-aano ko kanina, nag-i-stumble ako, at maraming salamat kasi natulungan niyo ako dito sa sa episode na to. Mabilis na lang natin, invite na natin sila sa mga show nyo, sa mga content na ginagawa nyo,
Simulan natin kay DP1. DP1, what's new? And ano yung dapat pakaabangan nila sa'yo sa channel mo? Yan, go ahead. Ako lang po, kung gusto niyo magkaroon ng perspective ng tatay na nag-struggle to pagka-combine yung paglalaro ng games, at the same time being a responsible father, responsible husband, check out my channel, both sa Facebook and YouTube. Meron po tayo doon. Nag-start ulit ako sa YouTube. Nawala kasi yung account ko nung una, kaya talagang nag-start ako from scratch. And isa sa mga natutunan ko dun sa pagiging content creator, it's not naman dun sa parang dami mo ng followers. Yes. It's more of parang community na napabilang ka. I'm very thankful to be included sa community natin. Yan, nakilala ko sila Yvette, si Kuya Balls. And ito, kahit mawala yung platform mo, di ba? Hindi na mawawala yung mga bago mong kaibigan. Totoo. So, very thankful. Kaya, guys, Dali Player One, laking tulong and sobrang laking tulong na support natin yung mga content creators, lalo na yung mga bago at maliliit tulad namin. At magandang tayo nagsusuportahang mga maliliit. Kasi di ba, kaysa kumapit tayo ng kumapit sa malakas. Iugot pa no? Totoo yan. Ayan, maraming salamat guys. Follow nyo si DP1 Facebook and sa YouTube niya. Meron siyang YouTube. Yun, lately marami siyang may mga bago siyang upload na vlog na talagang kita nyo dito first hand, nakita nyo siya na hindi na siya Lego. Nag-face reveal na siya. First time ko to mag-podcast ng with video. Yun. Especially kasi talaga yung yes. Final Fantasy. Oo, basta Final Fantasy pare, alam mo yan, matik yan. Yvette, ikaw naman, go ahead. Anything sa mga shows na gusto mo i-promote, invite mo na sila. Wait lang, bago ako mag-promote, sabihin ko lang to. Lahat to, sinasabi naman to kay DP1. DP1, hindi ka na pala Lego. Ang tao ka na. Lagi kino-comment sa akin, Sabi ni Yvette, paano kung makikita si DP1 sa pila? Lego yun. Actually, kasi sabi niya sa akin, nakita mo na ba si DP1? Kasi nandito na rin siya. Sabi ko, hala, paano ko malalaman na hindi ko naman alam yung itsura ni DP1. Ano ba yung itsura nun? Yuko ka lang, Yvette, makikita mo. Sabi niya, hindi, yun. Anyway, going back. So, sa promotion naman guys, meron kaming podcast. Weekly na siya. Weekly na yung release namin sa The Ara channel. Available siya sa YouTube, which is yun yung main platform namin. And meron din kami sa Spotify and Apple Podcast. Tapos, follow nyo lang yung Instagram ko at Vivs Black Mage. Meron din akong Facebook page and Twitch, pero hindi ako gaano active sa Twitch. Facebook ko, Vivs. Yun lang. Yon. Yan, maraming salamat. Follow nyo sila guys at ilalagay ko yung mga link ng mga platform nila dito sa episode para syempre mabilis na hindi nyo na isa-search, na maklik nyo agad. And sa akin, sa ngayon, Hypergeek is as of now my main content dito sa podcast na to. And if interested ka pa sa mga content or ibang content na geek related, please do follow my platform sa FB and sa TikTok, Kuya Balls. Sa YouTube meron din Kuya Balls, pero same lang din yung ina-upload ko doon. More like sa mga short clips naman to. Ito yung mga hindi na podcast type na mga content, mga short clip, mga ina-edit ko na video. Dito sa TikTok and sa Facebook niya yan makikita, no? And invite ko na rin kayo na mag-join dito sa community Facebook group at sa Discord ng Zero City. Ito naman yung mga kapwa nyo Hypergeeks din na gusto ko mapagsama-sama kayo and you can share almost everything that you're passionate about doon, no? And I'll make sure na kahit papano yung group is maging civil para wala masyado din toxic, no? Fini-filter ka yan. Wala pa kasi tayong admin, so ako lang muna nag-filter yan sa ngayon. Again guys, before I end this ano ba tawag dito? Podcast episode. Gusto ko lang iwan sa inyo na gaya ng nabanggit ko kanina, let's talk more about the things we love. Let's talk more about video games, anime, kasi in our short way, yung mga yan, napapakita natin sa mundo, sa buong lugar kung nasan tayo, na may mga sumusuporta dito sa mga klase ng video game na to. And dun sa ingay na yon, kahit pa paano makakita tayo ng ibang mga tao din with the same passion na talagang mas makaka-interact mo pa at magiging kaibigan mo gaya ng mga nabanggit ni DP1 at ni Bibs. Maraming salamat sa pakikinig. Magkita-kita na lang tayo muli sa susunod na episode ng Hypergeek. Out na muna kami in 3, 2, 1. Final Fantasy number 1 mga tol. Hey, let's go!